21 opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas na na-stranded sa Israel na ilikas na sa Jordan. Department of Foreign Affairs planong itaas sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Israel at Iran. Non-essential personnel sa embahada sa Iran pauuwiin na. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nangakong palalawakin pa ang internet access hanggang sa mga liblib na lugar sa bansa. Presidential Security Group nagtungo sa Kamara para sa paglalatag ng seguridad na ipatutupad sa nalalapit na State of the Nation Address ng Pangulo. Desisyon sa pagkapanalo ni Benny Abante bilang congressman ng Manila 6th District, hindi pa pinal ayon sa COMELEC. At Nations Girl Group na BINI nag-perform sa iconic Wish Bus USA. Blooms sa iba't ibang parte ng Amerika bumiyahe para lamang makita ang P-pop group. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 19, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balitang ngayong tanghali. Nailikas na patungong Jordan ang 21 opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas na stranded bunsod ng nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Ligtas na nakalabas ng Israel ang mga ito sa pagtutulungan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv at Embahada sa Amman. Sa mga susunod na araw ay inaasahan din na darating sa Jordan ang unang batch ng mga overseas Filipino worker na ililikas mula sa Israel. Patuloy na minomonitor ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang kalagayan ng mga Pilipinong naiipit ngayon sa gera sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa Embahada, may nakikita na silang mga opsyon upang matagumpay na maiuwi ang mga ito sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Nasa gitna pa rin ng gulo ang Israel at Iran. Kasabay nito, patuloy ring nadaragdagan ang mga Pinoy na naaapektuhan ng kasalukuyang digmaan. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel, Eileen Menjola, hindi sila humihinto sa pagmomonitor ng kalagayan ng mga Pilipino roon simula nang mabuo ang kanilang crisis management team. Basta't may nangyari po, basta't may balita, kino-cross-check po namin, vina-validate po namin lahat ng mga balitang natatanggap namin via social media po ng mga kababayan natin. Kasama na rito ang tuloy-tuloy na komunikasyon sa Filipino community leaders at personal na pagdalaw sa mga individual na napuruhan ng mga bumabagsak na missile sa kani-kanilang mga lugar. Samantala, nag-deploy ng grupo ang Embahada ng Pilipinas upang personal na tingnan ang mga malalapit na borders upang malaman kung maaari itong daanan palabas ng bansang Israel. Tinitingnan ang mga ruta papuntang Jordan o Egypt. We can only be successful po in coordination with our embassy po sa Amman kasi they need to work out yung mga entry permits po for the delegation. Kausap ko yung mga ambassadors po ng mga iba-ibang bansa. Meron na ho rin sumubok na mag-crossover dun sa via Egypt. So kwento rin po nila na successful din naman po yung crossing doon. So these are several options po. Tiniyak naman ng Embahada ng Pilipinas na nagpapaabot rin ng tulong ang Israeli government sa mga Pilipino roon gaya ng pagbibigay ng pensyon at pagsagot sa medikal na gastusin. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni Israel Ambassador to the Philippines, Silan Flas, na makakakuha ng pinansyal na tulong ang mga Pilipino na nasugatan sa gyera nito sa Iran. Sasagutin din anya ng Israeli government ang lahat ng gastos sa ospital ng mga biktimang Pilipino gaya ng tulong na nakukuha ng kanilang mga mamamayan. Batay sa tala ng Philippine Embassy sa Israel,
wala namang Pinoy na nasawi sa nagpapatuloy na kaguluhan, bagaman umabot na sa 7 ang nasugatan at isa nga ang nasa kritikal na kondisyon. Planong itaas ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 mula sa Alert Level 2 ang sitwasyon sa bansang Israel. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na hidwaan ng dalawang bansa na nasa ika-6 na araw na ngayon. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega, oras na inanunsyo ay ipatutupad ng DFA ang voluntary repatriation sa mga Pilipinong nasa Israel. Sa Iran naman ay itataas na rin mula naman sa Alert Level 1 sa Alert Level 3. Sa isang panayam, sinabi ni De Vega na hindi pa maaring magpatupad ng mandatory o sapilitang pagpapauwi dahil karamihan sa mga Pilipino sa Iran ay mga citizens na at nakapangasawa na rin ng mga Iranian. Dagdag pa ng opisyal, plano na rin ng DFA na i-pull out ang mga non-essential personnel sa Embahada ng Pilipinas sa Tehran. Bumisita ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City para sa paglulunsad ng Z-Benefit Package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ang nasabing benefit package ay nakalaan para sa post-kidney transplant o transplantation services. Ang bagong kidney, bagong buhay service ay isang komprehensibong coverage para sa mga adult at pediatric patients na mayroong stage 5 chronic kidney disease. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina ang isang pampublikong eskwelahan sa Quezon City at nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng video conferencing sa iba't ibang paaralan sa bansa. May ipinangako na ang Pangulo para mas mapabuti sa sistema ng edukasyon sa bansa. At para sa detalye, may report si Nel Maribohok live. Nel, ano itong naipangako ng Pangulo para sa mga estudyante? Yes, gagabilang sa prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabigyan ng internet access ang mga malalayo at liblib na lugar, partikular na para sa mga eskwelahan. Sa pakikipag-ugnayan ng Pangulo sa iba't ibang eskwelahan na nasa tinatawag na Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDA sa Pilipinas, ipinakita kung paano nagkaroon na ng internet access ang ibang mga malalayong eskwelahan ng bansa tulad sa Batanes, Bulacan, Quezon Province, Marinduque, Camarines Sur, Cebu, Tawi-Tawi, Misamis Occidental, Surigao del Norte at Apayao. Nangako ang Pangulo na patuloy itong palalawigin para na rin sa kapakinabangan ng mga magsasaka, ng mga mag-aaral. Pararamihin pa natin ito, especially GIDA areas. Nasa geographically isolated and underserved areas. Kanina nasa Flora Ilagan High School sa Diliman, Quezon City ang Pangulo kasama ang ilang miyembro ng gabinete. Bumisita ang Pangulo sa grade 11 classroom at nakipag-usap rin sa ilang estudyante. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Mariing iginiit ni Education Secretary Sani Angara ang pangangailangan ng karagdagang alokasyon ng pondo para sa sektor ng edukasyon. Mahalagaan niya ang pagkakaroon ng sapat na pondo para tugunan ang learning crisis ng mga estudyante. Malaking problema ang kakayahan sa pagbasa at pag-unawa ng mga mag-aaral sa bansa. Ayon sa kalihim, ang mga datos ay nagpapakita na marami sa mga estudyante ang hindi umaabot sa tamang antas ng pagkatuto para sa kanilang edad at baitang. Yung budget ho galing sa Kongreso yon. So baka dapat sa kanila tanungin dahil kami nabawasan kami ng budget itong huling taon, di ba? So sana kung kami tatanungin, syempre mas gusto namin madagdagan yung budget namin. Dahil sa kailangan namin ng budget sa classroom, kailangan namin ng budget sa panibagong teacher, kailangan namin ng budget sa repairs. So sana lahat ng gobyerno, lahat ng sangay ng gobyerno nakafocus sa problema.
Record-breaking ang pagkakapasok ng 121 higher education institution sa Pilipinas sa 2025 Times Higher Education Impact Rankings. Ang nasabing bilang ay mahigit sa dobleng itinaas kumpara sa nagdaang taon. Ang resulta na inilabas noong June 18 ay nagpapatunay ng pangako ng pamahalaan na tulungang maging sustainable ang pagpapabuti sa kalidad ng higher education sa bansa. Ang Ateneo de Manila University ang nananatiling pinakamataas sa mga universidad sa Pilipinas. Nagpatupad ng malawakang reshuffle si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Kasama sa balasahan ay ang 27 general at 2 police colonel. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, ano ang detalye nitong isinagawang reshuffle sa PNP? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ilang araw nga matapos ang election ban, nagpatpad na ng reshuffle si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. 27 general ang kasama sa balasahan, kabilang dyan sina Police Major General Robert Alexander Morico II na itinalaga sa Area Police Command Visayas, Calabarzon Director Police Brigadier General Kenneth Lucas na inilagay bilang Deputy Chief for Administration sa NCRPO, Police Brigadier General Jack Wangki na itinalaga bilang Acting Regional Director ng Police Calabarzon of Roper A, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones na inilagay bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 6. Kabilang din si Police Brigadier General Melesio Bustik na itinalaga bilang Acting Deputy Regional Director for Administration ng Pro 4B Omi Maropa. Inilagay din si Police Brigadier General Romeo Macapas bilang Direktor ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Habang mula Anti-Kidnapping Group ay inilagay naman sa Intelligence Group si Police Colonel David Poclay. Habang mula sa Highway Patrol Group naman ay itinalaga sa National Police Training Institute si Police Colonel Felix Verbo Jr. Epektibo, Ella, ang naturang balasahan ngayong araw, June 19, 2025. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Maaring estratehiya ng Kamara ang hindi pagsagot sa impeachment court ayon kay Attorney Reggie Tonggol. Sa kabila nito, pinayuhan ng impeachment court spokesperson na dapat guguli ng House ang pamumuna sa defense at hindi sa naturang korte. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Naniniwala ang Senate Impeachment Court na tutugon ng House Prosecution Panel sa isasagot ni Vice President Sara Duterte sa summons na inilabas ng naturang korte. Ito ay sa gitna ng hindi pa rin pagsusumite ng Kamara ng mga hinihinging impormasyon ng Impeachment Court mahigit 1 linggo na ang nakalilipas. Paliwanag ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, bibigatin din ang mga advisor ng Prosecution Panel. Kaya inaasahan niyang gagawin nila ang lahat ng dapat nilang gawin kapag naglabas na ang defense lawyers ng answer with affirmative defenses o motion to dismiss. I think yung hindi po nilang pagpasa ng mga kailangan po nilang i-file, I think baka strategy po nila yun. No? Hindi natin alam talaga kung ano yung tunay na dahilan, pero siguro yung mga contemporaries nyo dun sa House, dapat tanungin sila dun about that. Syempre as a court, we will just act based on what has been filed. Sa kabila nito, sinabi ng tagapagsalita ng impeachment court na nasa lower chamber pa rin kung magko-comply ang mga ito sa pinag-uutos ng impeachment court. Ngunit dapat muna anyang sumunod ang House bago ito magreklamo. Sinagot rin ni Attorney Tonggol ang buwelta ni Attorney Antonio Odi Bucoy, spokesperson ng House sa impeachment proceedings. Partikular ito sa sinabi ni Bucoy na ikakahiya ng mga bagong hanay ng mga senador sa 20th Congress ang ginagawa ng mga kasalukuyang Senator Judge. Aniya, hindi man sang-ayon ng litigant ay dapat pa rin itong irespeto ang korte upang maiwasan ang contempt order. So ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabila
yung kabilang party, yung defense po. So, sabi niya po, formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. So, paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatuon ang pansin ng House Prosecution Panel sa paghahanda para sa nakaambang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna ng mga ingay at palitan ng mga pahayag ng Kamara at Senado kaugnay ng issue. Pinaghahandaan ng House Prosecution Panel ang paglalahad ng pinakamatitibay na ebidensya laban kay VP Sara. Ginawa ng tagapagsalita ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante ang pahayag matapos sabihin ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na sa gitna ng mga antala sa impeachment proceedings, tila ayaw humarap ni VP Sara sa paglilitis. Gayon din, parang ayaw din umano ng Senadong magsagawa ng impeachment trial. Maharap si VP Sara sa mga alegasyon ng pagsira sa tiwala ng publiko, graft and corruption at iba pang high crimes. We will focus on our role in the impeachment process. As much as we want impartiality from senator judges, we would also want to exercise impartiality in prosecuting and conducting our role in the impeachment trial. Iminungkahi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga content producers o creators na maglagay ng disclaimer kapag gumamit sila ng artificial intelligence sa kanilang ipopost na videos. Ayon kay CICC Deputy Executive Director Renato Paraiso, layo ng panukala na matulungan ang mga internet user na matukoy ang mga mali at hindi totoong impormasyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Paraiso na hahabulin nila ang mga gumagamit ng AI sa pangloloko o pang-i-scam. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi pa pinal ang pagkansela sa rehistro ng Duterte Youth Party List na nag-ugat sa kasong inihain sa grupo noong 2019 ng ilang youth leaders. Maaari pang iapela ng grupo ang pagkansela sa kanilang rehistro. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Kinansila ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division ang rehistro ng Duterte Youth Party List. Sa botong 2-1, pinagbigyan ng dibisyon ang petisyon na inihain laban sa grupo noong 2019. Ayon sa COMELEC, void ab initio o walang bisa mula pa sa simula ang registration ng Duterte Youth. Bigo umano ang grupo na sumunod sa requirements, partikular na ang publication at pagdinig sa kanilang aplikasyon. Yung kawalan ng publication, kawalan ng hearing, non-compliance do sa mga requirements na hinihingi mismo ng COMELEC Resolution 9366. Yan yung guideline sa pag-accredit ng mga party list. Ngunit nilinaw ni Chairman George Erwin Garcia na hindi pa pinal ang desisyon ng kanilang dibisyon. Maaari pa niyang maghain ng motion for reconsideration o apila ang Duterte Youth sa COMELEC Anbank sa loob ng 5 araw mula nang mailabas ang desisyon. Pwede rin na umabot pa sa Supreme Court ang kaso. Meron pa naman din na remedyo, yung naturang party list, pwede pa rin sila mag-file ng motion for reconsideration upang ma-resolve yan ng Commission and Bank. Yung presiding commissioner ay nag-dissent doon sa naging majority decision ng 2 miyembro ng division. Nakakuha ng mahigit 2.3 million votes ang grupo noong nakaraang halalan o 3 pwesto sa Kamara para sa 20th Congress. Sinisikap ang hinga ng reaksyon ng UNTV News ang Duterte Youth sa isyong ito. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinaliwanag ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division na hindi pa pinal ang desisyon sa pagkapanalo ni Congressman Benny Abante bilang kinatawan ng ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila. Ito ay matapos na ideklara ng dibisyon na walang bisa ang kandidatura ng katunggali nito na si Luis Joey Chuauy. Mula sa Maynila, nagbabalik si Dante Amento live.
Dante, ano ba ang detalye nitong pagpapawalang bisa sa kandidatura ni Joey Chua Uy? Magandang umaga, Aga. Sinabi nga ng Commission on Elections o ni Chairman George Erwin Garcia na maaari pang umapila ngayon ang kampo nitong si Luis Joey Uy sa desisyon ng kanilang second division na pagkansila ng kandidatura nito. May 5 araw si Uy para maghain ng motion for reconsideration sa Commission and Bank. Pwede pang makarating hanggang sa Supreme Court ang kanyang kaso. Paliwanag ni Garcia, hanggat hindi naging final ang desisyon sa pagkansila ng COC ni Uy, hindi pa rin maituturing na si Representative Bienvenido Benny Abante Jr. ang nanalo sa nakaraang halalan bilang kinatawan ng 6th District ng Maynila. Kapag pagdating ng June 30 at walang finality ang desisyon ng komisyon, posibleng si Uy pa rin ang makakaupo sa Kongreso dahil siya ay naproklama ng City Board of Canvassers. Batay sa desisyon ng Second Division, nagsinungaling umano si Uy sa kanyang Certificate of Candidacy o COC nang sabihin nitong siya ay natural-born citizen o Filipino. Lumalabas umano na naturalized Filipino citizen ito kung may pinagdaanan pang proseso bago siya maging isang Pilipino. Paliwanag ni Garcia, ang naturalized citizen tulad ni Uy ay hindi pwede sa national positions mula presidente hanggang congressman. Dagdag pa ng komisyon, kapag sa huli ay napapatunayan nga nagsinungaling itong si Uy sa kanyang COC, bukod dito sa kanyang pagkansila sa kanyang Certificate of Candidacy, ay mahaharap din ito sa kasong kriminal na inaasang isasampa naman ng COMELEC. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nagtungo sa Kamara ngayong araw ang mga kawani ng Presidential Security Command o PSC para sa walkthrough at security check. Bahagi ito ng paghahanda para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano na ba ang latest sa mga paghahanda para sa nalalapit na SONA ng Pangulo? Ella, pasado alas 10 ng umaga nang bumisita dito sa House of Representatives ang ilang tauhan ng Presidential Security Command o PSC. Ito ay para makapagsagawa ng inspeksyon at walkthrough dito sa House of Representatives kasama ang Legislative Security Bureau ng Kamara at ilang tauhan ng Philippine National Police o PNP. Bahagi ito ng paghahanda para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Binisita ng mga ito ang main building ng Kamara at plenary hall kung saan inaasahang ding magtungo si PBBM sa araw ng kanyang SONA. Noong Martes, June 17, muling nagpulong ang mga opisyal ng tanggapan ni PBBM, Senado at House of Representatives para sa SONA. Sa meeting na nawagan si House Secretary General Reginald Velasco sa Presidential Communications Office para labanan ng fake news na posibleng ilathala sa iba't ibang social media platforms bago at pagkatapos ng SONA. Dumalo sa pagpupulong si PCO Secretary J. Ruiz at binigyang diin ng pangangailangan sa integration, alignment at unified messaging sa hanay ng mga ahensya ng pamahalaan. Samantala, ayon kay House Secretary General Velasco, declined na ni Vice President Sara Duterte ang imbitasyon ng Kamara para sa SONA 2025, subalit may reserve seat pa rin para sa kanya sa Gallery Hall ng Kamara para sa SONA 2025. Samantala, Ella, maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, ay padadalhan din ng imbitasyon para sa SONA ni PBBM sa July 28. Pero ipapadala ito sa tanggapan ng dating Pangulo sa Davao City bilang halal na alkalde ng lungsod. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inihayag ng kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na sa isang pribadong ospital sana ito dadalhin para sa nakatakdang operasyon. Pero dahil hindi kaagad nakapagbigay ng court order ang korte, ay sa Philippine General Hospital na lang ito dinala para sa appendectomy o operasyon para alisin ang appendix nito. Narito ang report ni Benedict Samson.
Mas mabilis na pagpayag ng korte kung sa pribadong ospital dadalhin ng isang person deprived of liberty. Ito ang ginigiit ng kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. matapos na hindi kaagad makapagbigay ng utos ang korte na dalhin ito sa isang pribadong ospital. Ayon sa legal counsel ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, plano sana nila na dalhin ito sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Pero dahil sa kailangan na agad itong operahan ay sa Philippine General Hospital na lang ito dinala. But because of the urgency of the situation, bagamat nag-file po kami ng motion para mabigyan po siya ng permiso na ilipas sa St. Luke's, medyo nagtatagal po kasi. Ayon pa sa abogado, wala namang pinagkaiba sa patakaran kung sa private o public hospital dalhin ng isang person deprived of liberty o PDL. And under the Equal Protection Clause of the Constitution, may equal protection. Wala namang pagkaiba ang government hospital at saka ang private hospital. At the heart of this policy is the right of a patient to choose his own doctor, his own hospital, his own treatment na sa tingin po namin ay nasisikil. Kahapon, naging matagumpay naman ang isinagawang laparoscopic appendectomy, isang surgical procedure na kung saan maliit na hiwa lamang ang ginawa para maalis ang appendix ng dating kongresista. Ayon naman sa Bureau of Jail Management and Penology na sinunod nila ang mga protocol para matiyak ang kaligtasan ni Teves. So kailangan po may nakaset up na security sa paligid ng hospital at the same time 24/7 custodial personnel na kasama niya sa kanyang hospital room. Tiniyak naman ng BJMP na oras na mabigyan ng clearance at discharge order ng doktor si Teves ay ibabalik agad nila ito sa Camp Bagong Diwa kung saan siya nakakulong. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling sumabak sa pagsasanay bilang suporta sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa ang pinagsanib na puwersa ng Philippine Army at United States Army Pacific. Mula sa Maynila, ang detalya hatid sa atin ni Ryan Lacanlale live. Ryan, saan isinagawa yung pagsasanay at yan ba ay masusundan pa? Isinagawa ito sa iba't ibang lugar sa Cagayan Valley. Dalawa nga ang Philippine Army at US Army Pacific ang magkasanib na pagsasanay bilang bahagi ng Salaki Phase 2 mula July 16 hanggang ngayong araw sa iba't ibang lugar sa Cagayan Valley. Layunin ng operasyon ang pagpapalakas ng kakayahan ng Army ng dalawang bansa sa pagbuo ng combat power bilang suporta sa territorial defense ng bansa. Kasama rito ang movement ng puwersa sa land, air at sea gamit ang pinagsama na kagamitan ng Philippine Army at US Army Pacific. Mahigit 100 na mobility asset ang kalahok sa convoy operation mula sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija patungo sa Bagabag Airstrip sa Nueva Vizcaya, Isabela State University Oval sa Echagi, Isabela at Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela. Bahagi rin ng pagsasanay ang military free-fall drills sa Bagabag Airstrip at fast rope insertion and extraction system of drill sa Isabela na layong masubukan ang bilis at husay ng tropa sa pag-deploy sa mga challenging na lugar. Magkasanib din na magpapadala ng tank asset ang dalawang ground forces sa Port Irene sa Cagayan gamit ang US Navy landing craft units. Ang Salaki Phase 2 ay alinsunod sa layunin ng Philippine Army na maging mobile, agile at sustainable. Handang tumugon sa iba't ibang misyon at sakuna anumang oras. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Ella. Salamat, Ryan Lacanlale. Ngayong nalalapit na muli ang budget deliberation para sa taong 2026, nananawagan si AGA Party List Representative Nicanor Briones na bigyang prioridad ang karagtagang pondo para sa Department of Agriculture. Ito ay upang matugunan ang mga suliranin sa agrikultura at mataas na presyo ng bilihin. Para sa detalye, makibalita tayo kay Mia Alonzo live. Mia, ilang percent ba ang request na increase para sa budget ng DA?
Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nasa 35% increase nga ang hinihiling nitong AGA party list na representative na si Nicanor Briones para sa darating na 2026 National Budget Deliberation. Kaninang umaga sa naging panayam kay Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGA Party List Representative Nicanor Briones, nanawagan ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isama sa prioridad ngayong budget season ang Department of Agriculture. Aniya, dating nasa pangatlong priority ang DA, kasunod ng Department of Education at Department of Public Works and Highways. Subalit sa ngayon, nasa pangwalo ang DA, kaya hiling nito na para mas matugunan ang pangangailangan sa mga sektor ng agrikultura ay ibalik na ang ahensya sa prioridad. Sana sa pagkakataong ito ay bigyan ng malaking budget o itaas ang budget ng Department of Agriculture, hindi yung ika nga regular na ibinibigay na nag-i-increase lang ng 10% sa isang departamento. Dagdag pa ng mambabatas, hindi naman 100% increase ang hiling para sa sektor ng agrikultura, kundi kahit 35% increase man lang. Pagdating naman sa livestock and poultry na medyo matataas ang presyo ngayon, mataas ang presyo ng baboy, na sariwa o lokal, mataas din ngayon ang presyo ng manok, pati itlog. So ibig sabihin, mangyayari lamang na may bababa natin yan kung dadami ang supply. Dadami lang ang supply kung matutulungan natin ang lahat ng sektor sa agrikultura. Aga, dagdag pa ni AGA Representative Briones na noong nakaraang budget deliberation noong 2025, nasa 500 billion pesos ang hiniling ng Department of Agriculture, subalit 200 billion pesos lamang ang natanggap. Kaya naman aniya, kung papapayagan itong 35% increase, lalabas na nasa 70 billion pesos ang magiging increase nitong budget ng DA na papataas sa kabuuang budget na 270 billion pesos pagdating nitong 2026 national budget. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nagtungo ngayon sa Senado ang ilang incoming senators para sa orientation sa 20th Congress. Sinagot rin ng mga ito ang ilang kasalukuyang issue, partikular na sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang mga napag-usapan sa pagdating ng mga incoming senators dyan sa Senado? Ilan sa mga pangunahing mga napag-usapan kasama yung mga incoming senators sa 20th Congress ay ang mga proseso sa paghain ng panukalang batas at iba pang legislative procedures. Kabilang na dyan yung mga benepisyo ng senador at mga staff at mga protocol sa Senado. Isa-isang dumating ang mga bagong halal na miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa tanggapan ng Senado ngayong araw. Ilan sa mga naunang nagpunta para sa orientation na ito at nagpaunlak ng panayam sa media ay sina incoming Senator Francis Kiko Pangilinan, Vicente Tito Soto III at Erwin Tulfo. Ayon kay incoming Senator Kiko Pangilinan, unang beses niyang makabalik sa Senado. Aniya, wala pang pinal na diskusyon kung siya ay mapapabilang sa minority o majority bloc, ngunit mas mangungunaan niya ang pagiging minorya. Tungkol naman sa issue ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, naniniwala ito na maaari itong tumawid sa 20th Congress. Kung wala anyang ebidensya o kulang o hindi sapat at ay acquit ang hatol, at kung sapat naman ang ebidensya ay conviction. Ayon naman sa incoming senator na si Erwin Tulfo, exciting at marami siya anyang natututunan dahil magkaiba naman ang Kamara kung saan siya ay incumbent
congressman. Aniya, naghahanda na rin siya sa impeachment trial ng Senado sa pamamagitan ng pagbabasa ng at panonood ng mga nakalipas na video sa website ng Senado para sa mga diskusyon kaugnay ng impeachment. Bilang trained journalist, magiging evidence-based anya siya at pakikinggan ang magkabilang panig. Nang tanungin naman ito kung tatawid dito sa 20th Congress, sinabi nito na may debate pa kaugnay nito at depende ito sa 20th Congress, kaya maghihintay na lang anya ito sa pag-convene o sa sesyon ng 20th Congress. Ella, kanina ay nakapanayam din natin si incoming Senator Vicente Tito Soto III at kanina ay sinabi niya na siya ay halos pareho lang dahil matagal na nga rin siya na nagsilbi bilang senador, ngunit siya ay naglo-look forward na makabalik sa Senado at sana ay magiging kasama nito ang maasikaso nito na maitaguyod ang integridad at reputasyon ng Senado dahil ito anya ay mahalaga. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Sugatan ang isang mototaxi rider matapos maaksidente sa Cagayan de Oro City. Ayon sa biktima, nasilaw siya sa ilaw ng kasalubong na motorsiklo. Narito ang report ni JC Salvane. Posibleng bali sa kanang hinliliit na daliri sa kamay at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng isang mototaxi rider. Nangyari ang aksidente sa Sitio Palalan, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City, pasado alas 12 ng madaling araw, June 17. Nagpasaklolo ang 34 anyos na lalaki sa kapwa nito mototaxi rider. Pagpangapin na mo, ayaw na siya nanawag nga, pa-rescue lagi daw siya dito sa Upper Palalan, dito sa Vista Verde. So dito siya ni shortcut sa katong ngit-ngit kayo, dito sa Upper Palalan, dito na din naitabo ang na yun. Kaya disgrasya. Na sulawan lagi daw siya, kaya na siya katagbo nga kuhan, kaning motor, ipasiga ang auxiliary light. O to, pagsukan, pag-open sa kuhan, pagsiga sa auxiliary light, dito na din naitabo ang kuhan na yun. Mura siya na sulawan, ito na din sa naitabo nga, natumba na dayon siya. Itinawag naman ni Mark Daniel ang nangyaring aksidente sa City Disaster Risk Reduction and Management Department, Cagayan de Oro at agad namang nai-dispatch ang UNTV News and Rescue Team. Tabahan ka na mo, sir? Bali tungod sa kasilaw, sir. Natumba ka, sir? Oo, na-full break na ko kay kurinta na magundagan. Na ko pasayro pick up niya. Ano, bali lagi yung gama to, dili na pakawan. Sir, kanang unsa pa yung ginagampin mo sa'yo, sir? Unsa pa yung ginagampin mo? Tuod raban, tuod gini. Gini dahil. Okay, sige. Assist tol. Sige. Ayon sa biktima, bagaman maingat at mabagal ang kanyang takbo sa sirang daan para sunduin ang kanyang pasahero, nawalan ito ng kontrol sa motorsiklo nang masilaw sa kasalubong nitong sasakyan. Yun sa orasa ka na disgrasya, sir? Alas 12 yun. Alas 12 yung punto yun? Oo, kaya pa. 5 or 8 na. 12:05. 12:05 exact yun yung time. Balik ka na ang area de, sir. Ang pangalan niya Vista Verde. Hindi, Vista Grande na. Wala yung problema pa yung ako ito kay 40 o 35 akong dagan. Inera. Oo. Ang kasilaw yun na full break yun ako. Matapos lapatan ng pangunang lunas ang biktima sa natamong injuries ay dinala ito sa JR Borja General Hospital. JC Salvame, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagdududahan ni US President Donald Trump ang ulat ng kanyang intelligence chief na si Tulsi Gabbard na hindi muling pinalalawak ng Iran ang kanilang nuclear program sa kabila ng mataas na antas ng uranium enrichment. Naniniwala si Trump na malapit nang makabuo ng nuclear bomb ang Iran, dahilan upang lalong lumaki ang tensyon kung sasali pa ang US sa opensiba ng Israel laban sa Iran. May mga komentaryo na kinukumpara ang sitwasyon sa Iran sa maling impormasyon na ginamit noong 2003 para bigyang katwiran ang paglusob sa Iraq.
na nauwi sa magastos at madugong digmaan. Sa kabila ng pressure mula sa mga aliado na Israel at ilang konserbatibong mambabatas, nananatiling hindi tiyak kung susundin ni Trump ang payo ng intelligence community o pipiliin ang landas ng agresibong aksyon. Sisimula na ang screening ng social media post at online presence ng mga foreign nationals na nag-a-apply ng student at iba pang educational visa sa Estados Unidos. Ipinag-utos ng State Department sa mga consular officers na suriin ang mga post ng applicants kung mayroong indikasyon ng hostility sa mga kultura, institusyon at prinsipyo ng bansa. Kasama rin sa susubaybayan sa isang visa applicant kung may ugnayan o sumusuporta sa foreign terrorist groups gaya sa militant group na Hamas at iba pang national threats sa US. Gayun din ang pagsuporta sa anti-Semitic activities at violence. Ayon sa State Department, isasagawa ang screening para sa bago at returning student visa applicants. Sa kabila ng mga banta ng curfew at protesta dulot ng immigration crackdown sa Los Angeles, USA, hindi ito naging hadlang para sa daan-daang wishers at blooms para makita lamang ang sikat na tinaguriang nation's P-pop group na BINI sa kanilang live performance sa Wish Bus USA. Narito ang report ni Sunny Cos. Lakas loob namang tumungo sa Los Angeles sa mga blooms at wishers upang makita ang live performance ng BINI sa Wish Bus. Sa kabila ito ng pangambang dulot ng mga protesta at curfew sa syudad. LA right now is crazy. You know what's happening here. There's a curfew and everything else. And you went here. Why? Because I don't know when I'm going to see BINI again. They're not from America, so might as well take the chances. Daan-daang blooms ang dumayo sa Los Angeles. Ang iba, hindi alintana ang layo mula sa pinanggalingang estado gaya ng New York. Makita at marinig lamang ng malapitan at live sa Wish Bus, ang world-famous P-pop girl group na BINI. Wish Bus is one of our favorite events especially for singers because we love hearing them live. Bukod sa mga napupunong mga venues sa kanilang BINIverse World Tour, isa sa best moment para sa BINI habang sila ay nasa North America ay ang makita ng malapitan sa Wish Bus ang mga blooms. Pinaka-best moments, makita yung blooms namin! Yes! Like, nagpunta kami dito last year with nobody, parang wala talagang nakakakilala sa amin masyado. Good now na parang napupuno na namin yung isang mga theater, yung mga concerts namin. It's super grateful for this opportunity. Thank you so much, Blooms. Sabay nanonood ka sa Wish Bus namin. Ibinahagi din ng BINI ang mga paparating nilang sorpresa para sa mga blooms, gaya ng bagong EP at cosmetic lines. At syempre, isang behind the scene ang ipinaunlak ng BINI at Wish Bus USA. Bilang patikim para sa bagong Wishclusive ng Nation's girl group, ang Shaggy D, na mapapanood soon sa YouTube channel ng Wish Bus USA. I bet you won't beat me. Nah, I bet you won't beat me. Shaggy D, Shaggy D, Shapopo. Shaggy D, Shaggy D, Shapopo. Shaggy D, Sunny Cos sa UNTV News and Rescue, Hollywood Boulevard, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang panalo na lang ang kailangan ng PNP Lady Patrollers para makamit ang championship sa UNTV Volleyball League Season 3. Ito ay matapos magwagi sa Game 1 ng Best of 3 Finals kahapon. Samantala, nasungkit naman ng AFP Lady Gunnar ang 3rd place. Ang detalye sa report ni Jed Neresina.
Set victory para sa PNP Lady Patrollers matapos nila pataubin ang BFP Lady Firefighters sa Best of 3 Finals Game 1. Dikit ang laban ng dalawang kupunan kahapon na live sa Paco Arena sa Maynila. Ngunit hindi na pinatagal pa ng Lady Patrollers ang match at mabilis itong kinuha sa scores na 25-21, 25-21 at 25-18. Masaya talaga kami. Big chance talaga yun pag nakauna ka sa Game 1 po. Yung pinaraktis namin, lahat sila gumana ngayong araw. Maganda po ang mga nilaro ng mga player. Condition na condition po. Ngunit sa darating na Game 2, tiniyak ng Lady Firefighters na babawi sila upang ma-extend pa ang finals. Kailangan talaga pag-igihan uli namin para makabawi kami sa second 2. Kung ano yung mga weakness namin ngayon, kailangan talaga mag-double time kami ron. Lalo na dun sa blocking. Wala talagang blocking ngayon. Para naman sa bronze medal match, nagharap ang AFP Lady Gunnar at Comelec Suffragettes. Tinalo ng AFP ang Comelec sa scores at 25-18, 25-23 at 25-19. All set win para sa Lady Gunnar, kaya't secured na ang bronze medal ngayong season. Yung season 3 compare sa other seasons, the previous, talagang mas na-challenge yung AFP this season. Kasi siyempre yung mga kalaban, hindi na talaga yung dati na season na talagang mas nakikita namin mas dominante yung AFP. So ngayon, talagang mahirap. Bigumang makuha ang bronze, memorable experience pa rin ito para sa Suffragettes. Masaya na malungkot kasi nga we first na number 1 kami sa elimination tapos we end up 4th place. So masaya na malungkot actually. Siyempre, ang memorable yung nakapag-compete kami sa UNTV for the second time. So nagpapasalamat pa rin kami kay Kuya Daniel na nai-invite pa rin niya kami. Volleyball fans, it's not yet over dahil muli tayong magkikita-kita sa Finals Game 2 sa darating na linggo, June 22. Abangan ang exciting volleyball action sa laban ng PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters. Huwag ding palampasin ang All-Star Game ng Team Charity laban sa Team Hope. See you God willing sa Rizal Memorial Coliseum ng alas 4 ng hapon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 6, na nagsasabi, marami ang mamamanhik ng lingap sa magandang loob, at bawat tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga kaloob. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.